Kamusta si Jessie ito? Lahat ng panday nangangarap gumawa ng malaki at magandang gawa na hamon sa kanilang kakayahan. Pero ang problema, nakasalalay ito sa kliyente. Hindi sa panday. Hindi lahat kaya bumili ng mamahaling gawa. Kamakailan, may kliyenteng gusto ng kutsilyo ko para sa chef. Pero tumanggi ako dahil may nagawa na akong ilan ngayong taon. Nagulat ako nang sabihin niyang masaya na siya sa kahit anong piraso at hindi issue ang presyo. Pagkatapos mawala ang pagkabigla ko at nakapag-isip-isip ako, inalok ko sa kanya ang isang napakalaking Bowie na kutsilyo na gawa sa komplikadong mosaic Damascus. Isang bagong disenyo ng hawakan na hindi ko pa nasusubukan, at isang katugmang halos hindi masirang leather na kaluban. Ang sagot niya ay simple lang, oo, kaya nagsimula na akong magtrabaho. Ang ideya ko para sa mosaic Damascus pattern ay pagsamahin ang maliliit na pagsabog at malalaking bituin. Sa unang billet, gumamit ako ng 1084, 15, at 20 at pinagpalit-palit ko sila para sa mini explosion effect. Isa sa mga espesyal na teknik na ginawa ko dito ay dinoble ko ang 1084 ko. Dahil dito, mas maliwanag ang puting guhit dahil mas marami ang madilim. Gumalaw ang pinto ng garahe dahil doon. Isa pa ito sa mga espesyal na teknik na ginagamit ko sa mga gawa ko nitong huling 2 hanggang 3 taon. Karaniwan kong inilulubog ang billet sa quench oil at pagkatapos ay nasusunog ang langis na siyang nagpoprotekta sa billet laban sa pag-oxidize. Parang flux din, pero mas banayad. Ang makinang ginagamit ko ay tinatawag na hydraulic forging press. Kaya nitong maglabas ng 25 tonelada at ito talaga ang pinakamahalagang gamit sa shop ko. Kung gagamitin ko ang kamay sa pagpapanday ng ganitong kalaking billet, ilang araw ang abutin. Pero sa forging press, 20 minuto lang. Kailangan ko sigurong i-reweld ang mga die, delikado na kasi. Ang susunod na hakbang ay gagamitin ko ang squaring die para hilahin pababa ang labas ng billet ng mas malalim kaysa gitna. Magiging kurbado na parang letrang C ang mga bakal na baras. Isa sa mga bagong bagay na sinubukan ko para magkaroon ng mas maraming galaw sa aking Damascus ay ginamit ko ang flat die para mas lalo pang ikalat ang pattern. Hindi ako 100% sigurado kung gagana ito, pero kumpiyansa ako sa mga forge weld ko, kaya tinuloy ko pa rin. Kalahati dagdag 1 kapat, 3 kapat na. Plano kong hatiin ang billet sa 3, saka pagsamahin at i-weld. Ayoko nang dagdagan, gusto ko matapang ang dating sa mini na pagsabog. Pag sobra ang layers na ginawa ko, maghahalo at magiging sobrang pino para makita. Sinigurado kong iguhit ang bawat forge weld para alam ko kung ano ang aasahan sa mga susunod na pattern. Bagamat isang forge weld pa lang ang nagawa ko, gusto ko nang i-etch ang mga piraso para siguradong maayos ang itsura. Sige, alam ko na kung ano ang aasahan pero handa akong magulat kung iba ang kalalabasan. Sige, halos perpekto na. Mas gusto ko yung medyo kahon ng C parang apoy ang dating. Nandito na tayo sa hakbang na to. Ganito rin ang itsura niya gaya ng iginuhit ko, pero hindi pa siya bakal, kaya ayos na. Para masiguradong perpekto ang forge weld, ginamit ko ang grinder surface attachment para linisin ang mga piraso. Maayos naman ang kinalabasan nito sa kabuuan, pero may ilang maliliit na delaminations na kailangan kong alisin gamit ang gilid ng grinder. Sigurado akong dahil ito sa hindi pantay na kapal ng bakal, kahit giniling ko na. Sa tingin ko, may iniisip kayong lahat. Kung gagawa ka ng malaking Bowie, bakit ka gagamit ng kaunting bakal lang? At ang sagot ko dyan ay magdadagdag pa ako ng bagong bakal mamaya sa paligid ng billet na ito. Ang mga bagong patong ay magiging bituin, at ang mga patong dito ay magiging pagsabog. Intermediate na itong forge weld kaya hindi ko na masyadong ipapakita. Kailangan ko lang itong hilahin sa 1.5 pulgada square bar. Nagkamali ako ng kalkulasyon. Hindi ito 4 na pulgada ang haba. Kaya kailangan kong magputol ng bagong bakal na 7 pulgada at kalahati. Ipapagitna ko ito sa piraso at ibabalik sa forge. Sige, sa bawat gilid, salitan ko lang ng madilim at maliwanag. Isa sa mga astig na bagay sa paggawa ng mosaic Damascus ay kapag gumawa ka ng maliit na pagbabago sa simula pa lang ng proseso, dadami ito sa bawat forge weld at makakakuha ka ng mas astig na pattern.
Ang ginagawa ko ay talagang sobrang simple lang kung tutuusin. May mga mahuhusay dyan tulad ni na Bob Kramer at Salem Straub na nakakagawa ng kamanghamanghang mga bagay gamit ang kanilang Damascus. Sa totoo, nagsisimula pa lang ako dito. Akala ko kulang ang bakal ko, pero ngayon parang ito na yata ang pinakamaraming bakal na naipanday ko ng sabay-sabay. Nakakatakot mag-forge weld ng mahahabang billet dahil mahirap makuha agad ang kontak sa buong haba, di tulad ng maiikli. Pero naging maayos naman ang resulta. Malapad di ko kaya natatamaan ko agad ang unang at pangalawang kalahati. Halos sunod-sunod. Kung maganda memorya mo, alam mo na ang gagawin ko sa billet na ito. Hindi ko lang hahabaan at patong-patungin. Iikot ko pa ito ng 45 degrees bago gawing parisukat ulit. Hindi lang nito tinatabingi ng 45 degrees ang pattern, kundi nagbibigay din ng kakaibang distortion sa gitna ng billet na kumakalat palabas para mas astig ang final na pattern. Ginamit ko ang technique ni Cale Royer para eksaktong mahawakan sa diagonal ang billet. Pinatambad ko muna ito sa isang axis, saka inikot at inulit sa kabila. Bukod sa technique na ito, marami rin akong inspirasyon na nakuha sa pattern na ito mula kay Kyle. Sa tingin ko, tinwist pa niya ang billet niya pagkatapos, pero hindi ko naman balak gawin yun sa akin. Pero kahit ganoon, sa kanya pa rin ako kumuha ng inspirasyon. $18.2 hinati sa 4 ay 4.54. Ang susunod na hakbang para sa pattern na ito ay putulin ang billet sa 4 na magkakahiwalay na piraso at pagkatapos ay gawin ang 2x2 na weld, na kilala rin bilang 4-way weld. Ayon sa whiteboard, dapat magmukhang kanto ng isang pagsabog ito. Grabe, iba siya kumpara sa drawing ko. Mas manipis ito dahil hindi pareho ang distansya ng mga layer. Mas malaki ang gitna, kaya mas maliit ito at mas malalaki ang iba. Parang mas magpuputol pa ng kaunti ang mga diamante. Naayos lang naman. Sa tingin ko, magiging sobrang astig pa rin ang itsura nito. Pwede ko gamitin ang bago kong mill imbes na surface grinding attachment, pero kailangan pa ring alisin ang scale dahil ayaw ng carbide magputol ng scale. Base sa mga nabasa ko online, kailangan ko ng mabilis na paraan para tanggalin ang scale na hindi nagdudulot ng mas maraming alikabok. Alam ko may mga paraan tulad ng suka na inaabot ng ilang araw. Pero wala akong oras para dito kapag nagtatrabaho ako. Ayoko ng paraan na magdudulot ng maraming alikabok. Pwede ang angle grinder, pero madudumihan ang shop ko. Kung may ibang rekomendasyon, ilagay sa comments. Binabasa ko lahat ng comments, kaya huwag kayong mag-alala na hindi ko makikita ang suggestion ninyo. Pagdikit ng billet sa welding, handa na para sa 4-way forge weld. Ang pagkakaiba lang ng forge weld na ito ay iyon. Dinadala ko sila sa scoring dice, hindi para basagin ang mga kanto gaya ng sa C-billet, kundi para maiset ang welds ng 4 na piraso sabay-sabay. Kung flat dice ang gagamitin ko sa weld na ito, pwedeng sumabog ang billet sa gilid kasi walang nagtutulak papunta sa gitna. Gamit ang squaring dice, nakakapantay ako ng pressure sa 4 na piraso para masigurong matibay ang forge weld, lalo na sa gitna. Isa sa mga ikinatuwa ko dito ay kung gaano ko napapantay ang mga sulok ko. Napakahalaga na maging pantay ang mga ito para wala kang mga puwang na kailangang punan. Parang martilyo rin ang bawat isa nito. Grabe naman. Grabe pare. Sandali, ito na ang best pattern ko. Hindi ko alam ang asahan nung kinuha ko ito sa test etch, pero nagulat ako na eksaktong kopya ng iginuhit ko sa whiteboard ang lumabas. Hindi rin ako sigurado kung ano ang naiba sa ginawa ko ngayon, kumpara dati. Nakagawa na ako ng mga mosaic, pero tatanggapin ko na ito. Kung may sapat akong oras sa bawat forge weld, gagamitin ko MIG welder ko at dadaanan lahat ng seam. Tinitiyak kong walang oxygen na papasok sa billet.
Parang nilulubog sa quench oil pero mas kumpleto at mekanikal, hindi lang manipis na uling. Medyo makapal yung mga weld na nilagay ko sa billet, kaya dinala ko ito sa grinder at giniling ko hanggang sa manipis na lang. Mahalaga to kasi gagamitin ko ang angle grinder para alisin ang metal inert gas weld at maiwasang makontamina ng mild steel ang piraso. Kapag di ko pinanipisan, lalim ang kapit nila sa billet at mas mahirap tanggalin sa grinder. Anong temperatura ko? 153 Fahrenheit. Okay lang naman yan. Paano dito? 109 po. Ha? 109 na po? Sa nakaraang video, tinalakay ko ang malakas na pagyanig ng aking angle grinder at nakatanggap ako ng maraming magagandang payo mula sa inyo. Una, kumuha lang dapat ng tabo, pero wala akong oras bumili. Kumuha na lang ako ng iba't ibang angle grinding discs at halos nawala ang pagyanig kaya tuwang-tuwa ako. Sa halip na gumamit ng parisukat na cross-section gaya ng ginagawa ko sa aking 4-way welds, kailangan kong gumamit ng parihabang cross-section dito. Wala talagang perpektong sukat ng tile pagdating sa paggawa ng mosaics mamaya. Ang mga sukat na talagang gumagana para sa akin ay 1 pulgada, 1 ikawalo, at 3 kapat na pulgada. Napakahalaga sa yugtong ito na makakuha ng bilet na may eksaktong parehong sukat mula base hanggang dulo. At para magawa yon, gumagamit ako ng kakaibang anggulo sa aking press. Ito dito ay isang timba ng isang substansya na tinatawag na vermiculite. Napakagaling nitong magpanatili ng init, kaya ang billet ay lalamig ng dahan-dahan na magpapalambot dito. Baka nagtataka ka kung bakit ako gumawa ng maraming bakal. Tingnan mo yan. Diyos ko. Ito na siguro ang pinakaastig kong disenyo. Ang ayos pa ng pagkakaayos. Ngayon dumidiretso na lang sa bakal ang disenyo. Kung gagawa ako ng kutsilyo, parang random lang din ang disenyo. Kaya kailangan kong putulin at ipihit palabas ang mga tile para kapag pinagdikit ko, mukhang tuloy-tuloy ang disenyo sa talim. Ang proseso ng pagtile ang pinakamahirap na bahagi ng paggawa ng mosaic Damascus. At ito rin ang dahilan kung bakit matagal bago ako gumawa nito. Naging kampante lang akong gawin ito matapos akong magkaroon ng magandang horizontal bandsaw at surface grinding attachment. Sa tingin ko, gusto ko ng mas makakapal na tile para dito. Gagamit ako ng 3 kapat na pulgadang kapal. May bagong gamit akong disc grinder na hindi ko pa naipapakita kasama ng mill ko. Perpekto ang disc grinder para mabilis at pantay na pagpapatambing ng mga bagay. Mahalaga ito sa paggawa ng tile ng Damascus, kaya tuwang-tuwa akong meron ako nito. Posibleng i-weld ang mga tile kahit walang proteksyon sa labas. Pero mahalagang tandaan na posible lang ito. Gusto kong maging 100% matagumpay ito at napatunayan na dati na ang sheet metal sa labas ay nagbibigay ng ganoong resulta. Hindi ko pwedeng ilatag lahat ng patag kasi hindi magiging pantay. Kailangan kong gawin yung fairy flip or kung ano man kung saan ikot ko ito ng ganito. At dahil magka-mirror ang dalawang espasyong ito, ginagawa ko sila ng ganito. Tapos iniikot ko yung 3. Itutuloy ko lang ang mirror pattern para maging perpekto at tuloy-tuloy ang pattern sa buong talim. Yung huling hakbang na yon ay maaaring medyo mahirap i-imagine kung hindi ka pa nakakagawa ng mosaic Damascus dati. Magtiwala ka sa akin, kung hindi mo gagawin yon, magiging block-block ang pattern imbes na dumaloy sa talim. Ang ginagawa ko lang talaga dito ay ginagamit ko ang MIG welder ko at tinatak ko ang bawat tile sa isa sa mga piraso ng sheet metal. Kailangan kong tandaan na dapat walang kahit anong puwang ng hangin sa pagitan ng bawat tile. Pwedeng magkadepekto kahit saan sa weld at ayoko yon, lalo na't matagal kong ginawa ang mga tile na to. Pagkatapos kong itak, susunod kong itak ang kabilang side ng sheet metal saka maghahanda para balutan ng MIG bead ang bawat weld seam. Kakakuha ko lang ng MIG welder ko kamakailan at dati akong gumagamit ng flex core at masasabi kong mas malinis talaga gamitin ng MIG welder. Medyo matagal ang buong proseso ng pagwe-welding sa paligid ng buong billet, pero siguradong sulit naman ito sa katagalan. Sa totoo lang,
Ginagawa ko pa ng isang hakbang pa at inilulubog ko ang buong na welding ng billet sa quench oil para lang magkaroon ng dagdag na proteksyon. Naglagay ako ng sobrang gaan na mga press sa unang pasada dahil ayokong magkaroon ng kahit anong pagkakataon na mabiyak ang billet. Pinagdidikit-dikit ng mga metal inert gas beads ang lahat, pero ayoko pa ring isugal. Nang kampante na ako sa forge welds ko, dinala ko ang billet sa post vise at inangle grind ang metal inert gas bead sa gilid. Kailangan ko itong gawin ngayon para hindi tumulak ang metal inert gas bead sa gilid ng billet na magre-resulta sa mild steel na gilid ng bakal. Yung bagong angle grinding disc halos walang vibration pero mabilis ding naubos. Kaya dinala ko na lang sa belt grinder at doon tinapos ang paggiling. Matapos malinis ang billet, sisimulan ko ng pag-isipan ang pag-forge ng talim. Pero una, kailangan kong iblangko ang billet at gawing pantay ang kapal nito. At yun ang ginawa ko gamit ang stop block. Perpektong weld. Tara na. Walang kahit isang maliit na delaminasyon. Ito ang unang beses na nakagawa ako ng mosaic billet na walang kahit anong delaminasyon. Sa puntong ito, sigurado akong dahil ito sa MIG welder. Pero posible ring nakatulong ang mas makakapal na tiles dito. O pinuputol ko lang ang hawakan para masimulan ko i-forge ang tang ng blade. Yan ang tang ko. Ito naman ang dulo ko. Mahalaga ang kakaibang itsura ng pinagsama-samang die sa pag-forge ng shoulder ng piraso ko. Katulad lang ito ng half-on, half-off na technique na gumagawa ng shoulder sa anvil. Pero gamit ang 25-ton hydraulic press, hindi hand hammer. Pareho pa rin ang resulta. Dito mo makikita ang unang pagkakamali ko sa proyekto. Hindi ko pinutol ang dulo ng billet at pinabayaan kong nakausli ang sheet metal. Nagresulta ito sa maraming delaminations na kailangan ko pang ayusin sa bandang huli. Grabe, tingnan mo ang pangit na dulo ng tangke na yan. Nagbabalat na ang sheet metal, pero ayos lang. Nang nasyahan ako sa hugis at haba ng tang, sinimulan ko na ang paggawa ng talim, inuuna ang dulo ng bowie. Yung bowie na gusto kong gawin ay mga 15 hanggang 16 na pulgada ang haba na medyo nakakabaliw. 13 pulgada na ang piraso ko, kaya 3 pulgada na lang ang kulang. Pero medyo malaki pa rin yun. Technical, mainam mag-forge ng mahabang blanco at stock removal ang lahat, pati profile, para maiwasan ang mosaic distortion sa talim. Panday ako, hindi tagagawa ng kutsilyo kaya magpo-forge ako. Gaano kahaba ang nakuha ko doon? Oh, may dagdag 1 pulgada na agad tayo. May ilang bagay akong gustong gawin kapag pinapahaba ko ang huling piraso ko. Isa ay pahabain ang dulo sa pag-forge. Isa pa ay gamitin ang press para pasipisin ang buong bagay. Nakakatakot pasipisin ang buong talim kung kulang ka sa materyales. Isa sa dahilan kaya marami akong ginawang tiles para marami akong bakal sa prosesong ito. 14 at 3 kapat na agad. Para makuha ang dagdag na haba sa talim at simula ng cross-section, magpo-forge lang ako ng bahagyang bevel. Ayokong masyadong lapitan ng hugis habang nagpo-forge dahil isa na naman ito sa mga bagay na pwedeng magdulot ng pagbaluktot ng pattern at pwede rin itong gawing mas mahirap i-align ang lahat mamaya. Makikita mo na ngayon ang isa sa mga nakakainis kapag gumagamit ng press pampabawas kapal. Kapag nag-forge ng bevels, spine lang ang nakokompress kaya lumalabas ang malaking kurba. Oh, medyo nasisira nito ang cross-section mula sa bevels. Pero ayos lang kasi igigrind ko rin lahat ng surface mamaya.
Parang aksidente kong nagawa ang espada. Nang kontento na ako sa haba, tinuwid ko na at inihanda para sa normalizing cycles. Ang bigat talaga nito. Sabi ng ibang gumagawa ng kutsilyo, ang normalizing ay parang pag-reset ng bakal. Ang normalization ay 3 cycle ng pag-init at pagpapalamig sa 3 tiyak na temperatura na ipapakita ko sa screen. Pinapaliit ng mga cycle ang grain size ng bakal, kaya mas matibay at nababawasan ang stress nito. Sa ganitong paraan, hindi ito mababasag at titigas ng maayos kapag nilubog. Sa kapal na 3/8 pulgada, sigurado akong halos 5 libra ang bigat. Akala ko dati mas malala, pero hindi naman pala. Ngayon, ginagawa ko na lang ang tinatawag na profiling ng piraso. Ang pinakamagandang paraan para maipaliwanag ko kung ano ang ginagawa ng hakbang na ito ay isipin mong ang talim pagkatapos ng normalization ay parang malabo. Parang tinitingnan mo ito nang wala kang salamin. Ang profile grind na ginagawa ko ay nagpapatalas ng itsura nito at ipapaliwanag ko pa ito matapos ang heat treat sa pamamagitan ng demonstration. Matapos ang light profiling, sisimulan ko na ang surface grinding para alisin ang mild steel cladding. Mache-check ko ito gamit ang test etch sa talim. Sige, tingnan natin ito. Hindi ko agad pwedeng ipakita ang pattern sa simula, pero tiwala ka, astig ito, at natanggal na lahat ng mild steel sa labas. Bago ko ilagay ang talim sa oven para sa quench, gusto ko munang bawasan ng material sa gilid. Hindi naman kailangan gawin ito pero ayokong maggiling ng buong plato matapos i-heat treat. Sa ngayon, medyo malambot pa ang bakal, pero pagkatapos ng heat treat, magiging doble ang tigas nito. Bago mag-quench, binabasag ko muna ang bawat sulok gamit ang slack belt ng grinder para mabawasan ang hotspot at maiwasan mabasag ang talim. Okay, sobrang nakaka-stress lang talaga ito. Malamig sa garahe kaya ginamit ko ang blowtorch para painitin ang lalagyan ng langis. Mas mabilis mag-quench ang mainit kaysa malamig na langis. Wow! Wow, tuwid siya. Tingnan natin kung matigas na ito. Oh, matigas nga. Sana magkasya ito. Hindi kasya. Sige, sapat na yan. Pagkatapos ng tempering, hindi tuwid ang talim kaya ginamit ko ang carbide ball peen hammer mula Nyrock Tools para ituwid ito. Mas gusto ko ito dahil mas ligtas ako kaysa sa pag-init at pagbaluktot. Dalhin mo siya doon. Medyo hindi pantay, siguro dahil sa hindi pantay na kapal ng talim. Sa kabuuan, tuwid na ito. Tingnan natin. Nang tuwid na ang talim, oras na para i-blueback ang tang. Sa madaling salita, binabawasan nito ang tigas ng tang para hindi ito maging mahina sa bandang huli. Grabe yung asul na iyan, ang lupit. Sa ngayon, halos naka-profile na siya, pero hindi pa lubos na naka-profile at mukhang ayos naman ang anino. May ilang hindi pagkakapareho dito na kapag inayos ko, gaganda ang resulta. Kung 2D ang profile ng kutsilyo mo, hindi ito magiging maganda kahit mosaic Damascus pa ito. Pasensya na kung maganda materyales pero pangit profile. Hindi naman ganoon kaganda ang kutsilyo. Sa
Puntong ito, hindi ko na nga alam kung itinuturing pa bang kontrobersyal yan sa mundo ng paggawa ng kutsilyo. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung may mga kontrobersyal na opinyon talaga. Parang lahat ay mabait sa isa't isa at hindi naman talaga sinusubukang punahin ang opinyon ng iba. Pagkatapos kong buuin ng talim, lilinisin ko na ang mga linya sa rikaso. Ang rikaso ay maliit na bahagi sa harap ng tang pero hindi kasama sa mismong talim. Ang pagguhit ng mga ganitong linya ay malaking tulong sa pag-unlad ko sa paggawa ng kutsilyo. Dati, tinatansya ko lang lahat. Kahit nakatulong ito sa pag-unawa sa mga profile ng kutsilyo, hindi nito nagagawa ang pinakamagandang produkto. Hindi nito nagagawa ang perpektong produkto. Ngayon na naguguhit na ako ng mga linya, mas natutulungan akong makita kung ano ang kailangan kong gawin na talagang maganda. Ang huling hakbang ay ang pagpapanipis ng talim at pagbuo ng huling bevel sa kutsilyo. Pinakamatagal gawin at pinakakailangan ng konsentrasyon ang hakbang na ito. Kapag hindi ako nag-ingat, pwedeng uminit ng sobra at lumambot ang talim na hindi maganda. Minsan nasosobrahan ko ang paggiling sa isang gilid. Kahit may guhit ng scribe, kailangan ko pa ring tingnan ito mula base hanggang dulo. Para sa akin, sayang ang hakbang na ito sa paggawa ng kutsilyo. Kung pinutol ko ang mga ginagiling ko, may Damascus pa sana akong magagamit sa iba. Pero imbes na gamitin ng maayos, ginagawang alikabok ko lang ang magandang Damascus gamit ang grinder. Naiistorbo talaga ako nito noong nagsisimula pa lang akong gumawa ng kutsilyo. Kaya sinubukan kong magtipid ng materyales, lalo na sa hawakan. Ngayon, hindi ko na ito nakikita bilang aksaya kundi bahagi ng proseso na lang. Pag umabot ng 80-90% ang bevels ng talim, gumagamit ako ng file guide para linisin ang pagitan ng talim at rikaso. Tinawag ko itong file guide, pero hindi ako gagamit ng file. Hindi ako masokista. Grinder ang gagamitin ko at ididikit ko ito sa file guide. Nakakatakot para sa file guide, pero gawa sa carbide ang mukha nito. Materyales ding gamit ko sa pagguhit sa bakal. Hindi tinatablan ng belt at dumudulas lang. Gusto ko kayong tanungin, sino ba ang nakakagawa ng mas perpektong kutsilyo? Tao o makina? At ang sagot dito ay tao. Pwedeng mag-warp ang kutsilyo habang ginagrind. At hindi malalaman ng computer numerical control kung nag-warp na. Kaya pwedeng lumabas na baluktot ang kutsilyo. Kaya ng tao makita at ayusin agad ang problema. Pero hindi ito kaya ng makina. Kaya karamihan ng pabrika ng kutsilyo ay gumagamit ng tao at makina. Hindi lang makina. Kaya may isang magandang technique na pwede mong gamitin. Kung ang mga belt mo ay parang nagiging makintab na, katulad nitong belt dito, kakakuha ko lang nito. Bago pa ito, pero parang hindi na siya gaanong pumuputol. Parang nagiging makintab na siya. Pwede kang kumuha ng hindi gamit na carbide. I-grind ito para muling magbukas ang grit ng belt. Maaaring may ilan sa inyo na walang carbide na nakatambak na pwede ninyong gamitin para sa teknik na yon. Pero pwede mo ring gamitin ang matalim na gilid ng kahit anong piraso ng bakal na meron ka. Pareho lang ang magiging epekto. Nang nasiyahan ako sa talim, kapal, at hugis, ibinalik ko ang file guide at nilinis ang flat na bahagi ng transition. Gusto ko perpektong 90 grados at pantay ang taas sa magkabilang gilid ng talim. Kung magtetest ka para sa Journeyman at ABS gamit ang flat plunges, siguraduhing pantay ang mga ito. Babagsakin kanila pag hindi pantay ang mga ito. Punta tayo sa bahagi ng paggiling na kinakabahan ako. Para sa akin, kailangan may swedge ang Bowie para matawag na Bowie. Kaya ginagawa ko ito ng mano-mano. Alam kong marami ang gumagamit ng mesa at jig, pero mas gusto ko itong gawin gamit ang mata ko. Huwag kang mag-alala. Gamit ko ang height gauge ko para masiguradong pantay ang natatanggal kong materyales sa magkabilang gilid. At tinitiyak ko rin na ang gitna ng talim ay tuloy-tuloy pa rin hanggang sa dulo. Dahil may disc sander na ako, gagamitin ko ito pang linis ng patag sa talim, pati swedge. Yan ang ginagawa ko ngayon. Ayon sa teorya,
Makakatulong itong bawasan ang hand sanding time ko ng 80%. Pwede kong laktawan ng ibang grit at simulan sa 400 grit para hindi malalim ang gasgas. Pero mahirap sanayin ang sarili ko sa disc sander. Hindi ko inasahan na magiging ganoon ito kamaarte. Umiikot ang disc sander pataas at pababa. Kaya kung nagkakaskas ng malaking surface, idiin ang isang bahagi ng talim para hindi tumalsik sa mukha mo. Nang ipadala sa akin ng Beaumont Metalworks ang makinang ito, nagpadala rin sila ng ilang sandpaper na may pandikit sa likod. Kapag naubos ko na ang mga ito, kailangan ko nang gamitin ang parehong sandpaper na ginagamit ko sa mano-manong pagkiskis, pero gagamit din ako ng spray adhesive. Matapos kong makuha ang talim sa 400 grit disc sanded finish, maghahanda na ako sa susunod na hakbang na bago sa akin. Okay, medyo kahina-hinala ito pero naniniwala akong magiging matatag naman ito. Ginagamit ko ang mill para gumawa ng balikat sa tabi ng rikaso, kaya mas madali ang paglalagay ng guard sa likod nito. Dapat carbide and mill ang ginamit ko kasi hindi kaya ng high-speed steel. Sa huli, nagpalit ako ng carbide habang kumukuha. O tingnan mo yan! Ang ganda niyan! Sigurado ako na ang high-speed steel ay naging mapurol at nagdulot lang ng maraming alitan. Ngayon, ang tang ay 0.28 inches ang kapal. Kaya babawasan ko ito ng 0.15 inches bawat gilid para maging eksaktong 0.25 inch ang kapal. At maaari kong gawing standard ang laki ng slot na kailangan kong gawin sa gwardiya. Tingnan mo yung balikat na yan. Diretso at malinaw ang pagkakagawa. Kapag ginawa ko yan sa magkabilang gilid at kinis ang tang sa kapal nito, walang puwang sa pagitan ng gwardiya at talim. Sige, uupo na ako. Nagplano ako para sa hawakan. Gagamit tayo ng stainless gwardiya, stainless spacer, kahoy na bloke, at stainless takip sa dulo. Ikakabit yon gamit takedown na tornilyo. Hindi ko pa nagagawa yan sa bowie o kutsilyong pangkusina nang walang gabay ng mas nakatatanda. Interesante kung magawa ko ito. At sa tingin ko astig ang kalalabasan. Kung hindi mo pa nakita ang ganitong pagkakagawa sa kutsilyo dati, baka mahirapan kang i-imagine ito. At sa totoo lang, ganoon din ako. Hindi ko talaga alam kung ano dapat ang itsura ng butt cap. Naglaan ako ng maraming oras kakaisip tungkol dito. Pero nauwi rin ako sa pagtawag ng kaibigan. Tinanong ko ang kaibigan kong si Colton Arios kung ano ang dapat kong gawin. At tinulungan niya akong ituro ang tamang direksyon. Para maghanda sa pagukit sa gwardiya at spacer, magdadagdag ako ng guhit gamit ang mill. Hindi ko naman kailangang gawin. Pero maganda itong paraan para malinaw kung ano ang dapat kong gawin. Kahit di ito ang sukatan ko. Pumili akong gumamit ng 1/8 pulgadang carbide drill bit. Kalahati ng laki ng puwang. Sabi ng marami, mas mainam tapusin agad ang buong puwang kaysa mag-drill ng maraming butas at alisin ang shmoo. Nagulat ako kasi halos walang naramdaman na pagtutol ang spindle ko. Ang dali lang nun. Heto na ang buong bagay. Kumukuha lang ako ng 20,000 lalim ng hiwa at tinatapos ito hanggang matapos lahat. Parang madali ang 20,000, kaya gagawin ko na lang 25,000. Talagang nakaka-relax ang pagukit ng slot na ito dahil dati, mano-mano ko itong ginagawa gamit ang mga hand file. Pero ngayon, pwede ko na lang paikutin ang spindle sa aking mill at kusa na lang lumalabas ang slot. Ang galing talaga. Uy, walang kahit anong resistensya. Nagulat ako na madali lang paikutin ang spindle sa gilid na hiwa. Akala ko mahirap, pero may sense kasi end mill ang gamit. Grabe, 30 minutos lang at may slot na ako. Tingnan mo to. Alam mo ba kung gaano ito kaganda? Ano? Sakto ang kapal ng tangko sa lapad ng slot, pero hindi tugma ang mga kanto ng slot sa cross-section ng tangko. Sa madaling salita, gaya ng nakikita mo dito, dahil bilugan ang mga kanto, hindi ito tatama ng eksakto sa cross-section ng tangko. Kaya gumagamit ako ng square file dito para gawing kasing tuwid ng kaya ko ang mga kanto. Pagkasya ng guard, oras na itong pukpukin at mekanikal na ipasok ayon sa hugis ng tang. Noong una, inisip ko na medyo nakakatakot ito. Pero pagkatapos kong pag-isipan, wala naman talagang paraan para masira ko ang blade. Kaya itinuloy ko na lang. Pag tinanggal ko ito,
Makikita ko ang mga makinang na bahagi na tutukoy kung saan magtatanggal ng material. Sige, paano ko ito tatanggalin? Oh, Sige, nakakatawang kwento. Naipit na ngayon ang aking gwardiya. Kung hindi mo nakita ang nangyari doon, lumaki at parang kabuti ang dulo ng aking tang dahil hindi masyadong matibay ang materyales. Pinuputol ko ang sirang materyales at nagwe-welding ng bago at malinis na materyales. Mukhang pinapahina nito ang tang, pero di naman nababago ang tibay dahil di naman ang tang ang sumasalo ng bigat o puwersa ng blade. Sinisiguro kong ginagawa ko lahat ng pag-iingat para matiyak na buo at matibay ang bakal. Ay grabe. Hindi pa tayo doon, pero ang galing na niyan. Sa tingin ko, wala pang 50% ng oras ang nagamit natin. Masaya akong nandito tayo kahit isang araw lang. Ngayong maayos na ang gwardiya, simulan na ang pag-ukit ng slot sa spacer. Ito ang pirasong nasa ilalim ng gwardiya. Ginawa ko rin ito tulad ng sa gwardiya, kaya hindi ko na ipapakita pa. Talagang kumpiyansa ako sa pagkakabit nito dahil ang tangke ko ay bahagyang pahilis na ibig sabihin, oh, kaunting pag-file lang, halos perpekto na ang pagkakabit. Kinakausap ako ng bakal. Para akong prinsesa ng Disney. Pero para lang sa mga bagay na walang buhay. Kung tutuusin, hindi na rin masama yon. Ngayong maayos na ang guard at spacer sa tang, tututukan ko na ang hawakan. Ang magandang kahoy na gamit ko ay tinatawag na amboy na burrow. Dahil sa matingkad na kulay at gandang pattern, excited akong gawing hawakan ito. Kung tama compute ko, 1 pulgada ang pagitan nila. Joke lang, di ako nagmath, pero 1 pulgada pa rin ang pagitan. Kahit may bago akong milling machine, pareho pa rin ang paraan ko sa pag-ukit ng puwang sa kahoy. Iyon ay dahil karamihan sa mga end mill ko ay sobrang ikli. At sa tingin ko, hindi ka makakakuha ng mas mahahabang end mill nang hindi gumagastos ng sobrang mahal. Pero oo, sa totoo lang, gumagamit lang ako ng drill bit dito at gumagawa ng maraming butas na magkatabi. Plano ko sanang subukan ng bago gamit ang milling machine na ito at gagawin kong mas magkadikit pa ang mga butas. Sa tingin ko, dahil matibay ang makina, kaya kong gawing mas magkadikit ang mga butas nang hindi nagsasapawan. Sobrang nagulat ako nang makita kong hindi gumalaw o lumihis ang drill bit kahit kaunti. Sa tingin ko, dahil bago pa ang mga drill bit. Pero kahit ganoon, hindi pa talaga nangyari sa akin yun dati. Sinubukan kong gamitin ang drill bit na parang end mill at nagulat ako na gumana ito ng maayos. Walang naiwan na webbing. Muli, dahil bilog ang slot gawa ng hugis ng drill bit, kailangan kong gawing parisukat ito at ang gamit para doon ay tinatawag na handle broach. Isa lang itong binagong file na ginamitan ko ng grinder at ginawang may mga parisukat na kanto. Hindi ito ang pinakamaganda para doon, pero nagagawa pa rin naman ang trabaho. Tingnan muna natin kung papasok ito. Alam mo maganda kapag tama ang kapal ng tang mo. Tingnan mo, ayaw pumasok pero pumapasok pa rin. Ayos naman ang pag-aayos ng fitting sa puntong ito. Pero alam kong darating ang panahon na kailangan kong lagyan ng thread ang dulo ng tangko. Kaya ngayon pa lang, igigrind ko na ang hugis nito. Para mapadali ang paglagay ng hawakan, pwede ko ring dagdagan ang putol sa tang at i-welding na lang ang all thread. Mas gusto ko ito kasi mas direkta at madali ko maintindihan. Gagamitin ko ang permanent marker para makita kung saan sumasayad ang kahoy sa tang. Kung saan nabubura ang marker, doon ko babawasan.
Sige, tumatama tayo dyan. Malaki ang diferensya ng basta mag-file lang kumpara sa alam mo kung saan dapat mag-file. Ano? Hindi mo na talaga makikita ang kahit anong liwanag dyan. Ay, lampas tayo ng 2 milimetro. Diyos ko, gumamit ako ng metric. Mali tayo ng 1/8 pulgada. Pagsamahin na natin lahat. Grabe. Sige, sandali ng katotohanan. Walang pagitan, paikot. Makikita mo ang tang o magiging tang nut. Ngayon na magkasya na ang tatlong bahagi ng hawakan, gagawa na ng spacer para sa pommel. Nagpasya akong magdagdag ng kaunting kulay sa likod ng hawakan at gumamit ako ng piraso ng tanso para doon. May isa pang gamit ang spacer na ito at iyon ay para tulungan akong itama ang pagkakaayos ng mga nakatagong lineup pins ko. Spacer ay ilalagay sa dulo ng hawakan, kaya isang butas lang ang kailangan para sa connection point. Sana pinalaki ko ito para mas madali. Malalaman mo kung bakit mamaya. Sa tingin ko, maganda ang deep burning tool na ito. Oh, tingnan mo. Walang gumagawa ng ganitong gamit. Parang nakakabaliw. Kasi kahit sino bibili. Pagkatapos butasan ng spacer, sunod ko namang binutasan ng pommel ng isang butas lang. Mamaya, gagawa pa ako ng maliit na balikat sa paligid nito. Pinili ko ang end mill para maging parisukat ang balikat. Kung drill bit ang ginamit, magiging paanggulo ito at hindi pareho ang epekto kumpara sa end mill. Pagkatapos noon, sinimulan ko ng butasan ng lineup pinholes sa spacer. Nagkamali ako at nabutasan ito sa maling axis. Hindi mahalaga kasi hindi rin makikita ng liwanag ang mga ito. Astig dito kasi saktong-sakto ang butas. Pati burr hindi makapasok, kaya siguradong maayos lahat ng piraso. Yung Bowie na ginagawa ko ngayon ay hindi takedown kasi didikit ko lahat ng bahagi. Mahalaga ang mga pin na ito para masiguradong maayos ang pagbaklas at balik ko para sa paggiling. Sige kung tama ang math ko at lagi naman itong tama. Biro lang yun. Ipinapasok ang pin dyan, ipapasok ang pin dyan. Tapos ito. Tingnan mo yan. Ngayon kapag nilagay ko ito, hindi na ito iikot. Wala na itong magagawa. Gamit ang mga butas sa spacer bilang gabay, binutasan ko rin ng lineup holes ang takip ng pommel. Gusto kong laging maayos ang tatlong pirasong ito. Yan. Sandali ang astig nun, yan na pala ang buong fixture. Diyos ko, ang ganda naman yan. Ngayong tapos na ang lahat ng iyon, oras na para simulan ang paggawa ng pommel nut. Ang bagay na magpapanatili ng lahat ng ito na magkasama. At para magawa iyon, kailangan kong gumamit ng lathe, pero wala ako noon, kaya nagpunta ulit ako sa bodega ni Turner. Si Chad ang may-ari ng bodega ni Turner at eksperto sa lathe. Tutulungan niya akong gawin ang pommel nut, kaya una naming ginuhit kung ano ang kailangan para may ideya kami. Ang magandang makinang ito dito ay tinatawag na South Bend Lathe. Mas matanda pa ito kaysa sa mga magulang ko, pero napakakinis pa rin ng takbo. Hindi mo na talaga mararamdaman ang ganitong kalidad sa mga modernong kagamitan. Ang saya makita at magamit ito. Pagkatapos mag-isip-isip, napagdesisyon na namin gamitin ang brass bilang material para sa pommel nut. Naisip ko na babagay ito sa kulay ng spacer at mas madali rin itong i-machine. Ito ang kandado para sa tailstock kapag nagbubutas. Magandang hawakan ito sa simula dahil susubukan nitong umikot habang inaabante. Oh. Wow. Hindi mo kailangang bunutin lahat, atras lang ng kaunti para hindi magsiksikan ng chips sa dulo. Sige, una nating bubutasan ang pirasong ito. Tulad ng nakita mo kanina, mamaya ay magtatap tayo sa loob ng butas na ito para magkaroon ito ng mga sinulid na ilalagay ko sa tang mamaya. Parang nananatiling nasa gitna kasi parang pumapasok na siya ngayon. O kapag nasimula mo na, ayos na dapat.
Medyo nakaka-stress talaga ang hakbang na to kasi kung masyado kong pinwersa yung tap, pwedeng maipit siya sa brass na piraso. At kailangan naming magsimula ulit mula sa simula. Wala akong basehan kasi first time ko mag-tap ng butas. Kunin lang lagi ang kalahati or mas kaunti ng gusto mo hanggang masigurado mong tama ang ginagawa mo. Sige, Dahil madali lang sa isip mo na sabihin mong 5, tapos sasabihin mo, ay ginawa ko na yung 5, pero ang totoo, 2 at kalahati lang or 1 minuto lang pala. nagawa ko yan sa milling machine dahil nakalimutan ko diameter ng mill bit at lumampas ito. Oh, at magiging factor din yon lalo na sa milling machine. Ang susunod na hakbang ay bawasan ang kapal ng pirasong brass na ito. Ang panlabas na diameter ng nut ay 3/8 ng 1 pulgada, kaya kailangan kong bawasan ito ng eksaktong 3/8 ng 1 pulgada. Isa sa mga astig na bagay tungkol sa lathe na ito ay meron itong auto-feed na feature at talagang astig yon. Pero kailangan ko pa ring bantayan ito. Kung hindi, baka aksidenteng maputol ko ang chuck na talagang masama. Matapos kong paliitin ang panlabas na diameter, sisimulan ko namang bawasan ng loob hanggang 10 sentimetro. Kailangan naming palitan ang pamutol dahil hindi kasya ang gamit namin. Grabe, ang ganda-ganda talaga. Nang maayos nang nabawasan ng iba't ibang radius, oras na para gumamit ng ibang pamutol at putulin na ang buong piraso. Akala ko kailangan pang halukayin ng chips para hanapin ang piraso. Pero pwede ko lang palang hawakan habang pinuputol at ayos naman. Oo nga, oh. Ganyan talaga palagi ang WD-40, mahusay gumana. Pagkatapos nito, babalik na ako sa shop para simulan ang pagsasama ng lahat. Kailangan ko munang gawing flathead screw ang dulo ng pommel nut para ma-screw ito sa dulo ng tangke. Kailangan ko ng zero tool dock 138 para makapagsimula mag-thread. Pero nasa zero tool dock 2, 1.5 pa lang ako. Kaya malayo pa. Medyo awkward talaga ang prosesong ito ng pag-grind kasi hindi pantay ang dulo ng tang sa natitirang bahagi ng talim. Pababa ang direksyon kaya awkward kung pinaikot ito. Kaunting pampadulas lang. Pangalawang beses ko palang talaga gamitin ng ganitong threading tool sa buong buhay ko at makikita mo sa mga galaw ko dito. Sobrang awkward ko at natatakot talaga ako na baka hindi ko ito maputol ng pantay. Pinili kong gawin ang buong ikot pa kanan tapos isang kapat pa kaliwa para mabasag ang chip, gaya ng nakita ko sa YouTube. Ginaya ko lang sila kasi hindi ko talaga alam ang ginagawa ko. Oo, ang ayos at dulas ng pag-angat, ibig sabihin, maganda ang thread natin. Sa teorya, dapat perpekto na. Guardia at spacer, ilalagay dito. Paano mo pinipisil ang takip sa dulo ng hindi pantay? Sa tingin ko alam ko na kung bakit hindi ito gumagana. At sa palagay ko kasing simple lang ito na hindi pantay ang disc sander. Aha, kita mo yun. Kailangan kong bawasan ng materyales sa isang gilid. Ayos na, tingnan mo kung gaano kaganda pagkakabit. Bunga ng dugo, pawis at luha. Perpektong patag, walang plate, o iba pa. Parang tapos na technical na kutsilyo pero wala pang talim. Mukhang pangit pa kasi walang hugis, pero magiging astig din. Pagod na ako pero tingin ko maganda na ito. Naging maayos naman lahat, pero mas matagal kaysa sa itsura sa camera bago ko naayos. Sa palagay ko, 4 na oras ko itong inasikaso. Ngayon, gagawin ko na ang mas detalyadong parte. Uunahin ko ang mano-manong pagliha ng talim gamit ang 400 grit dahil nakaabot na ako nito sa disc sander. Malaking pag-usad ito sa paggawa ko at isa sa mga mahahalagang hakbang. Karaniwan, umaabot ng 10 oras bago ko tuluyang malihang maayos ang isang talim gamit ang 400 grit, lalo na kung ganito kalaki. Pero sa kabuuan, mga 2 oras lang ang inabot para sa magkabilang gilid. Oh, matatagalan linisin ang kanto na yan, pero maayos naman karamihan ng talim. Ayoko sa likod na parte. Di ko maabot ng disc grinder, kaya mano-mano ko tatanggalin ang mga gasgas. Pagkatapos kong tapusin ang patag ng talim at umabot ito sa 400 grit, oras na para asikasuhin ang gulugod. Muli, ang Damascus para sa talim na ito ay mosaic, kaya ang gulugod ay may kakaibang disenyo. Kailangan kong mapantay ang kalidad ng gulugod at swedge sa 400 grit finish na nakuha ko sa mga patag. Ay grabe, ang sakit ng likod ko. Kailangan kong gumulong sa lacrosse ball ng mga 10 minuto. Tapos ko nang lihaing 400 grit ang talim,
kaya sisimulan ko na ang pagliha sa rikaso. Bago ko gawin yon, nilagyan ko muna ng fluid film ang talim para hindi kalawangin habang nililiha ko ang rikaso. Kung nakarating ka na sa bahaging ito ng video, malaki ang posibilidad na hindi ka pa nakasubscribe. Kung nag-e-enjoy ka sa video, subukan mong mag-subscribe. Libre lang ito at pwede mo namang baguhin ang isip mo kahit kailan. Ang talim ay nasa 400 grit na hand-sanded finish at itataas ko pa sa 600 grit. Ngayon, tamang oras na para i-etch ang aking maker's mark sa talim. Ginagamit ko ang chemical electro-etching para iukit ang pangalan ko sa talim. Balang araw, gusto ko itong gawin gamit ang laser. Pero ito lang ang kaya ko ngayon. Saan kaya pinakamaganda ilagay ito? Dito kaya? Nabili ko itong makina sa Amazon ilang taon na ang nakalipas. Ang tawag dito ay Personalizer Plus. Mahusay itong gumagana, pero medyo mahal siya. Kung gusto mong markahan ang sarili mong mga talim, mas mabuti gumawa ka na lang ng sarili mong aparato. Sige, tingnan natin ang lalim. Kung di sapat, tatagalan ko pa. Oo, kailangan pa natin ng mas malalim dyan. Malalim at maganda na. Nagpasya akong ilagay ang pangalan sa magkabilang gilid para mas symmetrical. Oo, ayos, pantay at malalim ang ukit. Yan ang gusto natin. Ngayon na may marka na ang gumawa sa talim at maganda na ang itsura, sisimulan ko na ang hawakan. Pero bago mag-profile, kailangang siguraduhin na pareho ang reference plane ng lahat. Kinuha ko ang height gauge, nagguhit ng mga linya at giniling lahat para mapantay sa kapal ng talim. Lahat ng sinabi ko sa profile ng talim ay pwede rin sa profile ng hawakan. Mahalaga rin na tuloy-tuloy ang linya ng gulugod ng talim hanggang itaas ng hawakan. Kung hindi mo gawin yun, magmumukhang kakaiba. Maaaring mukhang sobra ang dami ng mga linyang ginagawa ko sa gwardya dito. Pero mahalaga talaga ang mga ito para masiguradong pantay na pantay ang paggiling ko. Kung pahalang lang ang ginigiling ko, di ko malalaman ang simula o dulo ng kurba. Kaya mahalaga ang grid na pattern. Pinili kong gawing hugis dahon ng gwardiya. Simple lang ito pero mahirap dahil dapat tugma ang daloy ng mga linya sa iba pa. Gusto kong subukan sa paggawa na ito ang heirloom fit mula harap ng hawakan papunta sa spacer, kaya dapat mas maliit ang spacer kaysa harap ng hawakan. Kailangan ko munang isipin ang itsura ng hawakan bago ito hubugin. Gusto ko na ang laki ng pommel cap ay depende sa spacer. Gusto ko rin na paatras ang taper ng harap ng hawakan at lumalaki habang papalapit sa base ng talim. Sa ganitong paraan, hindi basta lilipad sa kamay mo pag inihampas mo. Diyan din galing ang mga guhit na ito. Nang maihugis ko na ang bawat bahagi ng hawakan, maliban sa mismong block ng hawakan, napagpasyahan kong magandang panahon na para simulan ang paggawa ng kaluban ng talim. Ang kaluban na balak kong gawin para sa napakalaking Bowie na ito ay hindi talaga kaluban na para dalhin-dalhin. Tulad ng nabanggit ko dati, ang Bowie na ito ay para lang ipakita. Hindi ito ginawa para dalhin at gamitin. Ang kaluban ay simbolo ng pasasalamat ko sa kliyente sa tiwala niya sa paggawa ng malaking piraso. Hindi halata, pero ang papel na ito ay magpapahintulot na matrace ko ang 4 na bahagi. Una, iguguhit ko ang outline ng 2 gilid. Tapos gugupitin ko ang mga pirasong pang sandwich para makuha ang 2 pang bahagi ng kaluban. Sinisikap kong gumamit ng kaunting balat. Ang sheet na ito ay 9 hanggang 11 onsa kaya mahirap gupitin. Diyos ko! Isa sa benepisyo ng pagputol ng maraming balat gamit ang gunting na ito ay nakakakuha ka ng malaking pump sa hinlalaki. Di ko alam na may ganoon kalaking laman ng kamay ko at nakakatuwa. Kaya mo yan, pare. Masyadong mabagal. Gusto ko na ang lagayan ng kutsilyo ay maging kakontrahan ng maliwanag at makinang nahawakan, kaya papakulayan ko ito ng itim na itim. Kailangan kong kulayan muna ang loob ng lagayan ng kutsilyo dahil mahirap na itong kulayan kapag naidikit na lahat. Kailangan ko ring kulayan ang loob ng welt dahil bahagi ito ng lagayan ng kutsilyo.
Para sa pagdikit ng dalawang balat, tingin ko contact cement ang pinaka-okay. Matibay ang kapit at flexible pa rin kung kailangan. Mahalaga ito dahil bihira ang lagayan ng kutsilyong balat na kasing tigas ng bato. Masama lang sa contact cement ay mabaho at may hindi ka nais-nais na amoy. Nagdesisyon akong gawin ito sa garahe gamit ang respirator. Maganda sa contact cement, nag-activate ito pag nagkadikit kaya mas matibay kapag pinupukpok. Gaya ng pag-profile ko ng kutsilyo, kailangan ko ring i-profile ang kaluban. Malalaki ang umbok sa pagitan ng mga pangunahing bahagi ng kaluban, kaya kinailangan kong kiskisin para pumantay. Gagawin ito na madali kong maitutugma ang lahat ng bahagi kapag kailangan ko na itong idikit para sa huling pagdikit. Puno ng mumo ng balat mula sa grinder ang gilid ng kaluban. Okay lang, mas maganda ring lagyan ng texture kaysa iwan itong plain. Natutunan ko sa mga komento na mahalagang basain muna ang balat bago lagyan ng pattern. Dahil dito, lalalim at mas magka-contrast ang mga marka kaysa patag na bahagi. Noong huli kong lagyan ng texture ang kaluban ko, isang punch lang ginamit ko at maganda naman ang resulta. Pero gusto ko pa itong i-level up. Kaya dito, ginagamit ko itong maliit na scallop na parang kabibe at pinagsasama ko ito sa pattern na ginamit ko noong nakaraan. Pinakamahirap ang makuha ang pantay na agwat, pero habang tumatagal, mas madali na ito. Napalapit ako sa gilid doon. Paano ko gagawin ang tip na to? Sige. Sa tingin ko, yun na gagawin ko sa scallop, tapos itutuloy ko na lang to hanggang dulo. Nakakasatisfy gawin ang sheath at isa ito sa pinakamasayang bahagi para sa akin. Kung wala kang gamit sa paggawa ng kutsilyo, nire-recommenda kong subukan mo ang leatherworking. Ayos, isang side na. Sana mas maganda at madilim ito. Isang nakakatuwang bagay na hindi ko alam tungkol sa balat bago ko ito gamitin ay hindi talaga ito may kulay agad. Karaniwang tinina ang mga makukulay na balat, hindi iyon ang natural na kulay nito. Kailangan ko pang magdagdag ng patong, di pa ito sapat ang itim. Ito ang pinakamahusay na marker na nagamit ko. Grabe. Matapos ko makuha ang gustong kulay ng sheath, idinikit ko na lahat. Pareho lang din ang pangalawang patong ng contact cement sa una. Hindi ko nabalak na paghiwa-hiwalayin pa ito mamaya at sa halip ay pagsamahin na lang lahat. Para sa huling pagdidikit na ito, kailangan kong maging sobrang maingat para maayos na magpantay ang lahat. Kung hindi ko ito naipwesto ng tama, hindi papasok ang kutsilyo, kaya kailangan kong siguraduhin. Ngayon na magkadikit na ang kaluban, sisimulan ko ng butasan ito para sa sinulid. Mano-mano ko lang gagawin dahil wala akong makina. At kailangan kong gawin ito sa buong gilid ng kaluban ng 2 beses. Pero may kalayaan akong gawin lang sana ang isang hanay ng tahi sa labas. Pero magkasama na ang kaluban at talim. At gusto ko ring maging matibay ang kaluban tulad ng talim. Satisfying ang prosesong ito pero maingay. Kaya kumuha ako ng earmuffs sa garahe para hindi sumakit ang tenga ko. Gamitin ang stitching owl pagkatapos mag-punch para palakihin ng kaunti ang mga butas at madali ang makalusot ang sinulid. Narinig ko sa mga suhestyon ninyo na mas mabilis at madali ang drill press kaya iyon ang ginamit ko. Maganda ang naging resulta. Importante na tumama sa linya ng tahi ang mga butas na ito sa kabilang side. Kung hindi, magiging kakaiba ang itsura. Kaya inangle ko ang sheath para matiyak na tuwid ang mga butas. Gagawa ako ng 8 link para sa unang side na ito. Gusto niya pero hindi ko ibibigay. Hoy! Madilim at parang may wax ang sinulid na gamit ko sa pagtahi ng kaluban. At sobrang tibay nito. Problema lang ay sobrang kapal kaya minsan kailangan ko pang hilahin ng pliers para makalusot. Ang dahilan kung bakit nagsuot ako ng gloves ay para kapag hinihigpitan ko ng kamay ang sinulid, mas mahigpit ko itong mahila.
Ang problema lang, sobrang kapal ng gloves kaya mahirap maramdaman ang sinulid. Parang sumisigaw ako sa ilalim ng tubig. Sige, pagkatapos ng 14 na taon, nasa 1/8 na ako ng daan. Hindi pa nga 1/8. Parang 1/10 pa lang ako ng daan. Mananatiling magkadikit yan kasi hirap ipasok ang karayom sa likod habang tinatahi. Haha. Ngayon, matapos ang mabilis na paglilinis sa gilid ng kaluban gamit ang grinder na may mataas na grit, oras na para padilimin ang mga gilid at pagkatapos ay pakinisin ang mga ito. Oh, pinagsama-sama talaga nito. Sige, tingnan mo. Itong side ay elegante, yung kabila ay parang tamad. Pagdilim ng mga gilid, inihanda ko na para sa burnishing gamit ang gumtragasan. Nilagyan ko ng kaunti sa basahan at pinunas sa gilid. Sige, ngayon gagawin ko na lang. Napansin ko sa puntong ito na medyo masikip ang sheath para sa talim. Kaya ang balak kong gawin ay subukan kong i-wet form ang leather ayon sa hugis ng talim. Alam kong may mas professional na paraan gamit ang foam press, pero ito lang ang naisip ko noon. Binalot ko ang talim sa saran wrap para hindi kalawangin, binasa ang sheath, ipinasok ang talim, at isiniksik sa gitna ng dalawang tuwalya. Pinatagal ko ito ng halos 1 araw hanggang matuyo ang balat, at pagkatapos ay oras na para bumalik sa hawakan. May all-star na paulit-ulit sa isip ko. All-star mula sa Shrek. Habang walang shooting, nagdisenyo at nag-install ako ng bagong setup para sa koleksyon ng alikabok. Nasira ang lumang kolektor ko ng alikabok, kaya kumuha ako ng bago at sinimulan muli. Dapat gumana ito sa kahoy at metal. Kailangan ko lang itoggle at i-on-off ang kolektor ng metal. Sa nakikita ko ngayon, talagang mahusay ang pagkakagawa nito. Kailangan ko talagang subukan ito at maglabas ng malalakas na spark para matiyak na gumagana. Sa mismong ginagiling ko. Unang beses kong gumamit ng contact wheel para hubugin ang dulo ng hawakan. Gumuhit din ako ng outline ng end cap at spacer. Alam ko kung anong hugis ang kailangan ng magkabilang panig. Unang beses kong hinubog ng ganito ang hawakan, dati sabay-sabay ko itong hinuhubog. Salamat kay JVB Knives sa magagandang video niya tungkol sa paggawa ng Bowie na naging inspirasyon ko sa paghubog ng hawakan. Nang makontento ako sa hugis ng hawakan, binalikan ko ang end cap para gawing dome ang dulo nito at gumanda ang daloy papunta sa hawakan. Hindi maganda tingnan ang end cap na parang bloke. Ginamit lang ang guhit ng scribe para ipakita kung saan matatapos ang dome. Ginagamit ko lang ang friction ng line-up pins para hawakan ang end cap sa hawakan. Nagpasya rin akong iskru na lang ito sa isang tirang kahoy. Nagbigay ito ng mas magandang kapit at natulungan akong hubugin ito nang hindi inaalala ang pagkasira ng hawakan. Ngayon, final polishing na lang sa hawakan bago i-etch ang talim. Natataranta ako na baka kailanganin ko ang upuan. Bago ko ma-etch, kailangan ko munang siguraduhin na ang talim ay may 600 grit na hand-standed finish at kailangan ko ring padilimin ang marka ng gumawa ko. Oh, sobrang itim. Ginagamit ko ang Perma Blue ng Birchwood KC para padilimin. Kinikiskis ko ang patag na bahagi para ang teksto lang ang madilim at makintab ang iba. Uy, pangalan ko yan. Mahalaga ang pumasok sa Damascus etch na malinis ang talim. Dapat siguraduhin ding napunasan lahat ng langis. Gumagamit ako ng Dawn na panghugas at paulit-ulit kong kinukuskos para siguradong malinis. Sige, 2 minuto. Sandali, medyo kinakabahan ako. Sana naman. Sige, tara na. Ay, grabe. Alam ko na sobrang natuwa ako makita yung unang ferret chloride etch. Kapag nilagyan pa ng magandang coffee etch at carnauba wax, siguradong mas astig ang itsura nito.
Simula nang gumawa ako ng Damascus, pareho lang ang pag-etch ko. Binababad ang talim sa ferric chloride, tapos nililinis gamit ang 2,000 at 500 grit na liha. Baka nagtatanong ka kung bakit ko binubura ang madidilim na kulay. Hindi ba mas maganda ang Damascus na mas mataas ang contrast? Pero ang totoo, ang ferric chloride etch ay para lang bigyan ako ng lalim. Ito ang nagbibigay ng mga umbok at lambak na nakikita mo sa Damascus. Ang paraan kung paano ko talaga nakukuha ang kulay ay sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na coffee etch at eksakto kung ano ang tunog nito. Kinukuha ko ang talim ko at inilulubog ko ito sa instant coffee ng mga 4 na oras. Naaalala ko yung chemistry noong ika-8 o ika-6 na baitang na kailangan banlawan ng test tube ng distilled water ng 3 beses. Noong una kong subukan ng coffee etch, kulang ako sa kaalaman sa proseso. Mukhang madali pero nakakalito. Ang totoo niyan, may ilang bagay na talagang kailangan mong iwasan. At una na rito ay hindi ka pwedeng gumamit ng tubig gripo o inuming tubig. Kailangan mong gumamit ng distilled water. Kung gagamit ka ng ibang klase ng tubig bukod sa distilled water, ang mga mineral sa tubig ay makikipag-react sa kape at maaaring hindi mo makuha ang perpektong etch. Isa pang bagay na kailangan mong bantayan ay hindi ka pwedeng mag-etch ng masyadong maikling oras. Minsan nakakaloko dahil mukhang maganda ang finish habang basa pa. Pero kapag pinunasan mo na, mas maputla pala kaysa sa inaakala mo. Pumasok na tayo. 4 na oras ang tinitingnan. Habang nangingitim ang talim, ito ang tamang oras para tapusin ang mga fitting ko. Ang ginagawa ko dito ay dinodoming ko ang spacer ko. Ayoko itong gawing perpektong parisukat dahil di maganda tingnan. Binilog ko muna ang mga kanto para pag inikot sa Scotch-Brite wheel, magiging symmetrical lahat. Pagdating ko sa pinong grid ng Scotch-Brite wheel, nilagyan ko ito ng green buffing compound para mas alisin ang gasgas at mapakintab pa. Nang matapos iyon, oras na para tapusin ang guard. Napakatalas ng mga kanto ng guard ko sa puntong ito. Kaya nagdesisyon akong gamitin ang disc sander at i-angle ang mesa para maging perpekto ang mga kanto sa buong paligid. Ito ang tatama sa kamay ng kliyente at ayokong siya ay masaktan. Pagkatapos nito, naglaan ako ng maraming oras sa grinder, tinatapos ang hawakan at ang pommel cap. Gusto ko na bawat bahagi ng hawakan ay maging makintab sa huli. Importante ito para hindi ko na kailangan mag-hand sand ng 10 oras. Sa hand sanding, ito lang ang paraan para mahawakan at maliha ko ang guard. Ito lang ang opsyon dahil magagasgasan ang guard sa ibang paraan. Nung una kong ginamit ang buffing machine sa paggawa ng kutsilyo, akala ko pandaraya ito. Pero matapos ang ilang taon, sigurado akong hindi. Dapat mong i-hand sand ng mabuti bago mag-buffer. Dahil kung hindi pa maayos ang sanding, magiging magaspang at may guhit ang finish. Alam mo, hindi naman masama. Yung spacer, pareho lang ginawa ko sa guard. Pero gusto ko ipakita yung kinis ng handle block. Halos pareho rin proseso ko dito sa simula. Gamit ko 400 hanggang 600 grit. Pero nag-iba lahat sa 1,500 grit. Karaniwan, hindi ko nilalagyan ng langis ang kahoy kapag liha ang gamit ko. Pero sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong lagyan ng blade oil na karaniwan kong ginagamit sa pagtatapos ng mga talim habang nililiha ko ito. Hindi ko inasahan na malaki ang magiging epekto nito. Pero talagang naging mas malalim at mas maganda ang kinalabasan ng finish. Pare, parang apoy ang itsura nito. Sinabi ko kanina na gagawin ko itong heirloom fit gamit ang file at 600 grit na liha. Pagkatapos kong maingat na i-grind ang heirloom fit na yon, oras na para i-buff ang handle block. May nangyaring kakaiba at dumikit ang buffing compound sa labas ng block. Natatakot ako nung una, pero madali lang punasan kaya naging ayos din. Wala pa akong ganitong finish. Ang ganda talaga, Diyos ko. Oh. Alam kong curious kayo sa resulta ng coffee etch. Lalaktawan ko na yung final polishing. Tingnan na natin yung gilid. 4 na oras ang lumipas. Sana maganda ang kalabasan, sana maganda ang kalabasan. Maganda sa lahat maliban sa hindi maganda. Wala itong saysay hanggang makita mo. Ang mukha ng talim ay parang perpektong contrast. Pagdating mo sa gulugod, makikita mong mas magaan ito at mas magaan din dito sa bolster. At sa tingin ko alam ko na kung ano ang problema. Paano ko nakontak ang dulo? Nasa buffer ako, tingin ko may natirang buffing compound doon na hindi ko natanggal at hindi iyon naabot ng kape.
Sige, ako na lang magliliha at maglalagay ng kape. Nakakainis kasi handa na lahat para sa pagdikit, maliban sa pinaka-importanting bahagi. Masakit sa akin kasi ang ganda ng finish nito. Pangit lang. Matibay pa, mas makapal kaysa ferric. Okay, 2 oras ulit tayo sa next coffee etch. Sana wala ng batik, di ko na alam gagawin ko kung meron pa. Okay, mas maganda na talaga to, wala ng batik. Maganda na siya. Siguro hihintayin ko pa ng 4 na oras bago kunin. Buti na lang, yung pangalawang coffee etch ay naging 1 bilyong beses na mas maganda kaysa sa una at nakuha natin ang 100% coverage sa buong talim. Pagkatapos kong punasan ng buong talim gamit ang sunshine cloth, gagawa ako ngayon ng bagong finish na di ko pa napakita, Carnauba wax finish. Kadalasan, pag wax ang naisip, kandila ang pumapasok sa isip, malambot at madaling matunaw. Ngayon, gusto kong kalimutan mo na yon. Iba talaga ang Carnauba wax. Sobrang tigas nito na hindi mo man lang magagasgas gamit ang kuko mo. At yan ang isa sa mga katangian na dahilan kung bakit ito perpekto bilang finish ng talim. Pinaitim pa lalo ng Carnauba wax ang mga itim na bahagi ng Damascus at pinapaganda at pinoprotektahan din nito ang piraso. Sana mas maaga kung sinubukan ang finish na ito dahil ito talaga ang perpektong finish para sa mga high-end na kutsilyo. Pag may manipis at pantay na patong sa talim, medyo malabo ang finish. Pero ang astig sa Carnauba wax, matigas siya kaya pwedeng i-buff gamit ang sunshine cloth gaya ng ginagawa ko dito. Ang na-buff na Carnauba wax ay parang Blacktail Studios N3 Nano pero para sa metal, ang galing talaga. Tingnan mo ang contrast at kinis. Ano pa hahanapin mo sa metal? Matapos kong pakintabi ng wax, idinikit ko na ang mga piraso. Tiniyak kong malinis ang lahat at ang tang ng blade para dumikit ng maayos ang pandikit. Kung magdidikit ka ng kutsilyo, mas mainam gumamit ng toughened epoxy dahil mas matibay ito sa moisture. Pagkatapos tumigas, may luwag ito kaya sana hindi mabasag ang talim mo. Hindi ko nilagyan ng bedding ang hawakan, kaya mahalaga ang tape sa dulo para siguradong dikit ang epoxy sa tang. Tulad ng nakikita mo dito, kung wala akong tape doon, malamang naaagos lang palabas ang epoxy sa dulo ng hawakan at baka hindi pa dumikit sa tang sa ilang bahagi. Naglagay ako ng marka sa pommel cap at spacer para siguradong tama ang pagkakabit. Sa ganung paraan, alam ko ang tamang posisyon at hindi ko sila mailalagay baligtad sa blade na magiging malungkot. Nang tuluyang mahigpitan ng pommel nut, sobrang lakas ng pressure sa hawakan, kaya lumalabas na ang epoxy sa halos lahat ng butas. Napakahalaga para sa akin na linisin ang bawat isa gamit ang Q-tip na binasa sa acetone. Matapos ang 24 na oras, tumigas ang epoxy. Oras ng putulin at kiskisin ang sobrang material sa pommel nut hanggang pantay para matapos ang piraso. At maniwala ka man o hindi, hanggang sa puntong ito, hindi ko pa talaga nakita ang talim na buo na. Kaya yung pananabik na nararamdaman mo ngayon, habang hinihintay mong makita ang huling piraso, naramdaman ko rin yun. Medyo natatakot ako. Pare, Diyos ko. Naniniwala akong itong Bowie ang aking magnum opus ngayon. Kahit plinano at iginuhit ko ang buong Damascus pattern at forge weld, namangha pa rin ako sa resulta. Napakalinaw at ganda ng mga bituin at pagsabog sa Damascus, pati na ang coffee etch at Carnauba wax finish. Pero pinakagusto ko talaga ay ang hawakan ng talim na ito. Hindi ko pa nasubukan gumawa ng pommel nut construction bago ito. At ngayong nagawa ko na sa pirasong ito, nakikita kong uulitin ko pa ito ng maraming beses sa hinaharap. Ang hawakan mula ang Buena Burrow ay napakaganda. Matingkad ang kulay at bagay ang makinang napilak na fittings na may brass na detalye. Malaki ang tsansang iniisip mo ngayon kung ano ang susunod kong gagawin. Nabanggit ko sa huli kong video na ang susunod kong proyekto ay ang shoe sweep mula sa One Piece, ang Black Blade. Hindi ko pa pwedeng sabihin ang lahat ng detalye, pero siguradong gagawin ko ito ng maingat at may respeto. At gusto ko talagang magmukha itong parang galing sa anime. Kahit ano paman, sana ay nag-enjoy ka sa panunood ng video na ito at umaasa ako na balang araw sa hinaharap ay maisip mong panoorin ulit ang video na ito. Sigurado akong may bagay kang mapapansin pa sa pangalawang panunood. Tulad ng bawat ibang talim na lumalabas sa aking shop,
Kailangan kong siguraduhin na ang Bowie na ito ay kasing talas ng kaya kong gawin. Sa totoo lang, kumuha pa ako ng panibagong sharpening setup para lang sa talim na ito. Ang berdeng batong ito ay diamond stone. Isa sa pinakamagandang nagamit ko. Bumili ako ng 2 bagong leather strap na may diamond lapping paste na malayo ang pagkakaiba sa green buffing compound. Nagbibigay ito ng napakakinis na talim, pero nananatili rin ang gaspang nito na talagang nakakatuwa para sa akin. Sa pinakamakapal na bahagi ng guwantes.